Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik ang lingkod, Ronde TV mo. Bago tayo magpatuloy sa ating topic mga kababayan, hihingi lang po ako ng konting pabor. Sana po pakilike ng video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pa-subscribe na kay YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang mga kababayan, sa mga naghanap dyan kay Arnie Teves, ay muli na nga nagpakita itong inyong inaabangan at hinihintay na magpakita ulit mga kababayan. Ito nga si Arnie Teves, bigla na lang lumabas sa social media dahil nga sa kaguluhan ngayon nangyayari sa pagitan ng ating dating pangulong PRRD o si Tatay Digong mga kababayan, at itong kasalukuyan nating presidente na si PBBM o si President Ferdinand Marcos Jr. mga kababayan. Yun na nga itong si Arnie Teves ay parang sinakyan din yung issue dahil nga itong si Pulong, itong anak ni dating Pangulong Duterte ay binanatan nga itong kamara mga kababayan, kung saan nanggaling ditong si TTG leader, baka nakalimutan nyo na, TTG leader Arnie Teves o Teves Terrorist Group leader na itong si Arnie Teves nga mga kababayan. Baka nakaligtaan nyo na isang terorista ito mga kababayan. Yun na nga mga kababayan ay bigla itong lumabas sa kanyang lungga. Parang sakya naman yung mga issue ngayon mga kababayan. Yun na nga wag na natin itong patagalin. Talagang marami nag-aabang nito kung kailan lalabas yung kanilang hinihintay. At muli bang mapapag-usapan dito mga kababayan yung pagpatay kay dating Gobernador Roel Digamo mga kababayan? Parang ang tahimik na ngayon wala na tayong balita. Pati yung pamilya ni Gobernador Roel Digamo, sila Mayor Janice Digamo, sila Mayor Fritz ay wala na, hindi na nagsasalita mga kababayan tungkol sa kaso, kung ano na ba yung nangyayari. Yun na nga ulit sabay-sabay na natin itong panoorin. It's been a very long time. Ang tagal kong nanahimik. Pareho lang kami nagsulong, matagal nanahimik. Pero ngayon, pinipilit mo kaming magsalita. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe. We Negrosanons are not for sale. Kung meron man dyan sa Negros na nabayaran na, nakabaligya na mo, nabenta na yung pirma nyo, pwede bawiin nyo or mag-execute kayo ng affidavit na nabayaran kayo. Huwag natin ibenta ang ating pirma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan. Tama din naman. Para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Sobra na. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buspulong na tinitira siya. In-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya, yung ginawa niyo sa akin. Ewan ko lang kung kaya niyo. Siyempre ako, ordinaryong tao, si Buspulong ibang klaseng tao yan. Pero sobra na. Ordinaryong tao siya. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko yung katotohanan. Diba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun.
Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Challenge na naman. Sa mga congressman ngayon, or congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD. Magsalita nga kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasing nagsasalita eh. Bakit parang kami lang dalawa ni Buspulong ang may tapang na magsalita? Ha? I challenge you. Oh, sige nga. Magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal ng iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan o may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Adik ang leader niyo, saan ka magreklamo? Pwede ka pa magreklamo sa korte? Pwede ka pa magreklamo sa barangay? Di ba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. Dahil kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh. Kung ang nagpapatakbo ng ating bayan ay wala sa maganda at mabuting pag-iisip, dala ng droga, dala ng pagka-under the saya, mahirap yun. Mahirap yun. Sobrang kawawa ang mamayang Pilipino. Sa napag-alaman ko po, hirap na ang buhay ng mga Pilipino. Sobrang mahal na ng mga bilihin, sobrang taas na ng presyo ng petrolyo, sobra na at sobra na ang pang-api. Habang nangyayari ito lahat, ang dami sa ating mga opisyal nagpapasarap ng buhay. Pa-biyahe-biyahe, pa-New York, pa-Europe, gamit pa at gastos ang milyon-milyong pera ng taong bayan. Sa tingin nyo, tama pa ba ito? Or tama na? Paano natin ito matutultukan? Papaabutin pa ba natin ito ng 6 years? Na magtiis tayo ng ganito? Tingin ko, kailangan na natin magkaisa. Samahan natin si PRRD sa kanyang stand na kailangan na ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Anyway, sa tanong ko kung saan tayo hihingi ng tulong, seryoso ako, please leave your comments in the comment section below kung saan tayo pwede humingi ng tulong. Sa mga militar at pulis, ako ay nananawagan din sa inyo. Obligasyon nyo, katulad ng sabi ni PRRD kagabi, na tulungan ang taong bayan at panindigan ang ating bahay or konstitusyon. Unang-una, piling ko sa inyo, hulihin nyo ang mga adik, lalo na ang mga nagbebenta ng droga. At kung pwede, please, pakiunahin yung nasa gobyerno na gumagamit ng cocaine. Lastly, I asked everyone, let us support VP Inday Sara
huwag natin siyang pabayaan na apihin ng kanyang mga kasamahan o katunggali man sa gobyerno. Si Inday Sara at si PRRD at ang kanilang pamilya ang isa sa mga pinakamalaking makakatulong na mabuhay ng maganda ulit ang bansang Pilipinas. Again, huwag natin pabayaan si VP Inday na apihin ng mga tambaluslos. Yun lang po. Ito po si Congressman Arnie Teves, nakikiusap sa inyong lahat. Hindi ito para sa akin, kung hindi para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. Maraming salamat. Yan ang mga kababayan, siya daw si Congressman Arnie Teves, pero hindi na ito Congressman, mga kababayan, napatalsik na ito sa kamera. Yun ang bigla na lang itong lumabas nung si dating Pangulong Duterte ay nagsalita laban kay PBBM, mga kababayan. At yung kanyang mga anak na sila Mayor Baste at si Congressman Pulong, mga kababayan. Nakisawsaw naman kaagad itong si Arnie Teves. Naghahanap ng kakampi, mga kababayan. Kayo na rin yung bahalang musga kung itong si Arnie Teves ay kakampihan nyo ba? O basta bahala na kayo, mga kababayan. Mahirap na rin kasi yung mahirap na ngayon yung sitwasyon, yung labanan, yung sagutan ng ni dating Pangulong Duterte at itong si kasalukuyan nating Pangulo na si PBBM, mga kababayan. Ang hirap isipin, mga kababayan, na matataas na opisyal sa ating bansa ay nag-away-away. Iwan ko ba kung ano ba yung kanilang talagang gustong mangyari sa ating bansa, para ba sa kanilang sariling kapakanan o para ba sa taong bayan. Yun ang mga kababayan, sana nga mapag-usapan din ulit itong kaso ni TTG leader Arnie Teves. Baka nakalimutan na ng mga natin, mga taga-subaybay, na itong si Arnie Teves ay siya yung mastermind sa sinasabing Pamplona Massacre, mga kababayan, na pumatay ng 11 katao. 10 o 11, nakalimutan na natin, mga kababayan. Nasa 11 pala, mga kababayan, kasi si Gobernador Ligamo at 10 pa, dahil may humabol pa na isa na namatay sa pamamaril nga sa pangyayari na yung, mga kababayan. Yun ang sana nga mapag-usapan ulit itong kaso ni Arnie Teves, dahil napakatagal nang tumahimik nga. Sinasabi ko nga, pati pamilya ni dating Gobernador Ligamo, itong sila Ma'am Mayor Janice Ligamo, ay wala na rin tayong balita na nagsasalita tungkol sa kaso na ito. Pagkakalam natin, may hearing ngayong katapusan ng buwan na ito. Iwan ko kahapon o ngayon ba, kung natapos na ba yung hearing, mga kababayan, laban dito kay TTG leader Arnie Teves. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan, at kay Ma'am Joyce ng Japan, kababayan ni Ma'am Joyce, si Arnie Teves ay muli na namang bumanat. Shoutout na rin kay Alberto Lazarito. Shoutout kay Hilin Pato. At shoutout na rin kay Luz Biminda del Rosario. Shoutout kay Ma'am Berge Berhelidios ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Sis Sani. Shoutout na rin kay Pidilatan. Shoutout kay Urlan Canila. Shoutout kay Lombos Kitsil. Shoutout kay Wyford. Shoutout na rin kay Rosalie Blasi. Shoutout kay Jimmy Colindres. Shoutout kay Lydia Bicaldo. Shoutout kay P. Buhoy. Shoutout kay Yuncia Mangubat. Shoutout kay Fire
Fire Archer, shoutout na Fire Archer, shoutout, maraming salamat. Shoutout na rin kay Rodolfo Espirito. Shoutout kay Dolores Pristusa. Shoutout kay Alfredo Castino. Shoutout kay Lina Antonio. Shoutout kay Rodolfo Espirito. Shoutout kay Anonymous. Shoutout kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan. Tapos na. Shoutout kay Tilma Kusi. Shoutout kay Samuel Gilada. Shoutout kay Romeo Insorio. Yun ang mga kababayan. Hanggang dito na lang muna. Habol natin si Idol Jumidis Alas ng Negros Oriental at si Lods Rosalie Malet na kababayan ni Arnett Teves. Yan ang mga kababayan. Hanggang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.